Pag-usapan natin yung loan app na kahit na wala sa Google Play Store, ay nangungulit pa rin, guys. So, I'm sure familiar na kayo dito. Ang kulit. Sabi niya, hi, loan offer up to 6,000. Ewan ko kung 6,000 to or 6,000 or 60,000 kasi may mali yung pagkasulat niya. Is limited time offer. No need to think about it. Download now. Meron na naman siyang follow-up text pro galing kay Loan Moto. Ano ba yun? Mga tinanggal na mga loan apps sa Google Play. May pa-VIP pa siyang nalalaman na you have a chance to get up to 20,000 pesos higher amount. Check the app and apply now. So kung kayo nakatanggap ng text na to, manonotice nyo nga meron siyang link. Naku, huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo lang yung video na to, guys. Dapat aware kayo sa mga ganito. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And nagsisili po tayo ng mga loan apps. So, mas mabuti pa na panoorin nyo na lang yung video na to para makita nyo kung nagbago ba to si Perash, is it better than before? Kasi dati ko na to, guys, nagawa ng video. Pero guys, hindi ko siya gusto dahil yung loan app na to ay mag-o-offer sa'yo halimbawa ng 3,000 pesos pero babayaran mo siya sa loob ng 7 days at hindi mo siya buong matatanggap. 1,900 lang. So, ang laking kinaltas niya guys. Tapos, magbabayad ka ng 3,200 after 7 days. So, kalokohan yung ganon. Siguro sa dami ng reklamo about this loan app, tinanggal siya sa Google Play Store. Pero, conclusion ko lang yan ha. Hindi ako sure. Kasi wala naman ako nakikita mga official statements or mga announcement dun sa Facebook page ni SEC. All I know is that, pag pumunta ka ng Google Play, sinearch mo si ePerash, wala siya doon. Huwag nyo munang pindutin yung link na yan, guys. Ito po kasi yung mangyayari. Dadalhin ka po niya sa isang site kung saan doon mo da-download din yung app. And then, sasabihin po ni Google na file might be harmful. So, ayan ha. Red flag na yan. Kaya, pero guys, sinubukan ko pa rin siya sa inyo para mas may alam kayo, para huwag nyo munang gawin to. At nung dinownload ko siya, syempre, i-open mo. Syempre, magbibigay po ng warning si Google. So, may dalawa kang option kung i-cancel mo ba at install. Pinindot ko po yung install para sa inyo mga guys. At, ayun, AP install, done, open, ganon. So, lalabas po yung logo niya. Ayun, na-install nga yung app sa cellphone. Lalabas yung kanyang privacy policy, sasabihin niya na rehistrado daw siya sa SEC, etong si Score One Financing Corp. So, I went to the SEC website, nakita ko si Score One dun sa list of recorded online lending platforms. So, rehistrado, pero bakit nawawala siya sa Google Play Store? Ano ba yung tinatago ng loan app na to? Kung meron, kung bakit hindi siya pinapasa ni Google Play. Moving on, mag-a-agree ka sa policy na yon at mag-click ka ng okay. Yung mga sisilipin lang naman pala niyo is yung mga laman ng cellphone nyo, ha? Kaya, siyempre, the usual. Maglalagay ka ng phone number, kukuha ka ng verification code. Ibang number yung pinanggalingan ng verification code. So, ihingi po siya ng ibang permission. Ilang beses niyang hihingin yung permission nyo. Hindi ka kasi makakapag-continue kung hindi mo yan ibibigay. 2,000 to 80,000 pesos daw yung maaari niyang ipahiram. Pero syempre, alam na natin na kung first timer, doon tayo magsisimula sa mababang amount. But ito yung sinasabi niya parang beta, parang in development pa lang yung app. Ang labo niya, be. So, magsa-certification ka daw by giving main information and other information. So, para sa akin, hindi maganda yung mga ganitong mga loan app. Yung nakaka-confuse, yung may mga ganitong mga vibes ba. So, anyways, nag-proceed pa rin ako para sa inyo mga guys, para alam nyo kung anong meron. So, magbibigay ka po ng personal information mo, ayan. At, yung pinaka hindi ko gusto dito, ay kahit na sabihin mong wala kang work or unemployed ka, hihingi pa rin siya ng mga work year, company phone, industry, o diba? Hingin niya, 2 contacts lang, o bongga siya. At pag-proceed na po siya sa paghingi ng ID. Wow. So, yung mga IDs na tinatanggap is UMID, TIN, SSS, driver's license, passport, pag-ibig, PRC, PSN, Voters ID, tsaka GSIS ID. But really, magbibigay ka pa talaga ng phone number mo sa isang loan app na parang first, wala sa Google Play Store or tinanggal. And second, parang there's something fishy with the app. Kaya wala siya sa Google Play Store. Anyway, so I did the selfie, I did the ID thing, and then hihingi po siya ng e-wallet. Huwag nyo nang bigay yung bank information nyo, guys. So, ayun, while I was waiting na karoon ng offer, binalikan ko yung mga, ang hirap kaya i-navigate dun yung mga nagbigay sa kanya ng rating kasi website po kasi siya. Hindi siya kasing dali mag-browse ng information. Ewan ko nung pagkatapos ng parang evaluation or assessment niya, kunyari,
lumabas to na sabi ePerash maximum loanable amount is 50,000 pesos. Pero sa baba ng ePerash, lumabas yung mga loan apps na wala sa Google Play. So, andito sila mga guys. So, ano to? One size fits all in one. So, andito si Peranyo at andito si Pera Lending. O, di ba? Yung mga wala ngayon sa Google Play Store, andito sila. Loan Moto VIP. Pera for you. Ano ba yan? Pero si ePerash lang po yung may green na apply. Siyempre, andun nun yung factor like kinakabahan ako na baka bigla lang ako padalhan ng pera. Pero buti naman, pag click mo ng apply, mapupunta ka doon sa may go-to certification Sherva pa. And then, at least, lumabas po yung breakdown ng kanyang fee. So, hindi naman pala siya auto-submit. Buti na lang mga guys. So, lumalabas na naging 3,000 pa rin yung offer niya sa, tulad ng dati, siguro na-sense kasi niya na dati na ako nag-apply or nag-submit ng information. So, 3,000 yung offer niya. Babayaran mo sa loob ng 7 days. Total amount received is 1,900. Babayaran mo 3,210 after 7 days. So, parehas din siya nung dati. So, hindi pa rin siya maganda. Kung dati hindi siya maganda, ngayon hindi pa rin siya maganda. At mas nakakatakot kasi parang dadalhin ka niya sa ibang site para lang mag-download. Mas secure pag nasa Google Play yung isang loan app. So, para sa akin, red flag to. I would avoid loan apps na wala sa Google Play Store. Especially kapag pinindot mo yung link tapos si Google na mismo, yung Android na mismo na system yung magsasabi that the file may be harmful. So guys, it's a risky thing to do na basta-basta ka na mag-i-install ng isang application na galing sa isang link. So dapat pinag-iisipan yung mga ganito. So, anyways guys, hindi naman maganda pala yung offer niya. So, why bother, diba? So, kung hindi pa kayo subscribe kayo sa channel ko guys because dito sinisilip ko yung mga loan apps para sa inyo para mas careful kayo. Mas meron kayong idea at hindi kayo basta napapasubo. Kulit niya eh. Ayoko na sana kasi dati ko na na-review. Meron akong dating video. Ganon din yung offer niya. Pero ang kulit niya, kaya sabi ko, baka ang dami pang hindi nakakakilala sa loan app na to. Kaya, dinownload ko siya ulit at, ayun, sinilip. At ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya maganda sa opinion ko, guys. So, yun lang for today's video. Let me know what you think and I really hope na hindi nyo pa siya nada-download. I hope na napanood yung video na to, guys, because hindi siya impressive. So, that's it for today's video. I hope meron kayong natutunan. I will see you next time. Bye!